Hello classmates. Yun, may project tayo ngayon. Gagawa tayo ng isang functional website na kung tutuusin, which is gagamit na tayo ng HTML, CSS, and JavaScript. Pero gagamitan din natin siya na API. So guys, pakita ko muna yung coding na HTML, and then style, yung CSS, and then yung ating JavaScript. Hello classmates team, ito yung HTML natin. Nakikita nyo ngayon, HTML. So yan, common lang ginawa natin. Gumamit lang tayo ng HTML header, meron din tayong body at yung madalas na ginagamit yung div. So nakikita nyo naman, layuan natin ng konti. May sidebar din tayo para sa advertisement natin, which is yung blog, and then yung script natin para sa connection papunta kay JS. At meron din po tayo para sa CSS. Ngayon, punta po tayo sa CSS, yung style natin, kung paano nangyari, at ano yung magiging output and design ng website natin. So, una, dito tayo sa body, dito yung pinaka-background natin, pinakamalaki ng background. So, naglagay lang ako ng black background, commonly. Align, center, mga common natin nalagay, mga padding, display. Gumamit din ako ng flex position. Container natin, ganun din. Sidebar, yan po yung ano natin, yung container para sa ano natin, blog. And then page 1, select bottom, and CSS. Dito, ang country select. Gamit ang constant dito. Gamit din ang fetch countries para ma-fetch natin. At yung ating pinagpunan ng source or ating free source yung rest countries. Diyan sa mga sinabi sa akin yung Sir Job. And then ayan, nakikita nyo naman. Meron din akong try catch. Ayan. Then sa population country drop down list natin, ginawa ko na lang drop down list instead of search bar. So ito ang naging kanyang output, naging kanyang program. Bali gamit pa rin natin dyan is yung rest countries. Ito po yun, select country. Then also para sa ating mga information katulad ng capital, population, region, sub-regions, currency, and that's it for the rest of rest countries. And then about for the history, kailangan ko pong maghanap ng isang link or API na free na pwede siyang magbigay ng history or brief history ng isang country, which is isa na po ang aking nakikita dito, yung Wikipedia. So hindi ko pa siya tapos actually. Kung makikita nyo dito, naglagay lang muna ako ng wordings na this is placeholder. So hindi pa siya tapos. And then yung event listener natin, which is yung button.
Ito po yan. And then, ito yung closing natin. Yung fetch countries ko. Yun lang guys. At punta na tayo sa kanyang output. At ito na po ang kanyang naging kinalabasan. Ayan. Kung nakikita nyo, naka black screen lang tayo. Black screen lang siya, yung background. And then once na-refresh ko yan, magiging ganito lang yan. So simpleng-simple lang. So as you can see, meron tayong country guide. And then ito ang ating drop down list. Once na-click ko to, ilalabas niya lahat alphabetically ang name ng each country. So samplean ko kayo ng like Costa Rica. Once na-click ko yan, and then selected na yung Costa Rica natin, and then click get country info, which is yung button natin. Once na-click mo yan, maglo-load at ilalabas niya kasama ang name ng country, ang flag, ang capital, ang population, ang region, ang sub-region at ang currency o ang ginagamit nilang pera. Nakikita nyo ngayon ng history is blank pa rin, kung tutusin is placeholder pa rin kasi hindi ko pa siya natatapos. At yan po yung the rest na function nitong ating country guide. So like say, pili tayo isa pa ulit. Sampulan ko pa kayo ulit ng isa pa, which is yung Philippines. Nakikita nyo Philippines po. And then get country info. Ayan po. So lumalabas ang capital city ng bawat bansa at ang flag po niya. As you can see po sa gilid, meron din po akong flag at sinubukan ko munang i-load ang video ng aking anak at pwede mo siyang i-play. Ayan. So yun lang po. At ako'y tatapusin na ang aking project para may pasa na po.